Yung mga nakaraan na pag-aaral na ginawa natin tungkol sa pagiging ulo ni Jesus sa church, sa regenerate membership, sa mark ng true church, sa pagiging isang covenanted church, nadaanan natin lahat yan. Ngayon naman, titignan natin yung ruling function ng pagiging ng mga elders. So, 1 Thessalonians 5 verse 12, sabi doon, "We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you." So, pinapakita lang nito na sa earliest stage ng church, merong mga nakahiwalay na mga leader na sa panahon pa lang nila na dapat nilang i-respect dahil sa important work nila sa church. So, may distinction doon sa brothers, saka those who are among them. So, may pinagkaiba yung brother sa among them. So, meron silang distinction. Sa 1 Timothy 5:17 naman, sinabi doon, "Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching." Sabi ng 1 Timothy 3, katulad ng by authority yung isang elder na nagro-rule sa kanyang bahay, may authority din sila sa church. Pero hindi dapat isipin ito na yung authority ng elder ay priestly, hindi siya pang pare, na para bang na parang meron silang special relationship sa Diyos. So hindi ganun yung relationship ng pastor sa Diyos. Hindi siya officially mediator, na mas pinapakinggan yung prayers niya kaysa sa mga ibang ordinary members. So, dapat hindi natin isipin yon. Sabi ni Charles Hodge, "Every appropriate title of honor is lavished upon them. They are called bishops of souls, pastors, teachers, rulers, governors, but never priests." Hindi daw sila tinatawag na pari. The fact that they never once used the word or any of its cognates in reference to the ministers of the gospel is less than miraculous. So, sa New Testament na office, hindi siya pare. So, walang special relationship yung pastor sa Diyos. Pero meron siyang pinangahawakan na hindi priestly office. Now, pagdating naman sa limits, may limitasyon lang din syempre yung authority ng elders. Hindi yan absolute na authority. So, yun yung una, ang authority ng elders ay hindi absolute. Ang authority niya ay dapat galing sa salita. Therefore, kapag umalis na siya sa salita, wala nang otoridad. Galatians 1:18, "Even if we," sabi ni Paul, "should preach another gospel other than the one we preach to you, let him be accursed." So, kapag hindi na nagtuturo ng tamang gospel yung elders, accursed sila. Hindi yun ang usapin ng kailangan pa rin silang sundin kahit na iba na yung gospel nila. Hindi gano'n, hindi absolute yun. Tapos sa Acts 17, di ba? Ito yung mga Bereans. Si Paul na yung nagtuturo sa kanila, pero sinearch pa rin nila yung scripture. So, ibig sabihin, hindi absolute yung word nung mga ministers na kung anong sabihin namin, paniwalaan nyo at sundin nyo. Hindi, nakabase yun. At yun ay galing sa Word of God. Yung isa pang limit ng authority ng elders ay yung scope. It is church-specific. Walang authority yung pastor sa ibang church. May authority lang siya sa sarili niyang church. Hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng mag-utos sa ibang local churches. Dahil ang bawat church ay autonomous. So yung jurisdiction ng isang elder ay nasa sarili lang niya na church. So nakalagay yan sa Acts 11, merong mga donations na tinatanggap yung elders para sa church. Pero sila representative. Pero dun lang sila sa sarili nilang church. May mga churches na nirepresent sila ng elders dun sa Acts 15 mismo, apostles and elders. Yung jurisdiction ng elders, it is only over the local church that has recognized him as its elder. So, dun lang sakop yung authority niya. Dun sa church na nag-recognize sa kanya.
Yun yung usapin ng ordination. Maganda rin yun kasi may usapin ito ng katulad ng mga nakaraan, hindi siya walang pastor na pwede na lang basta ilagay. Ganon. May recognition yun ng church. So may recognition yung church na itong i-recognize namin na qualified according to scriptures ay siyang mamumuno sa amin. So meron dong recognition. Yan yung sinabi rin ni John Owen. So pwede niyang basahin na lang. Sabi rin ni Thomas Goodwin, maganda yung sabi ni Thomas Goodwin, sabi niya, a particular church may receive the elders of other churches. Pwede yun. And receive them as elders in respect to some acts, as preaching and the like, but not in respect to the acts of jurisdiction. So usapin ito ng preaching, kunyari may invite na ibang pastor, pwede yun na may pastor na mag-preach sa ibang churches. Pero, hindi sila pwede makailam sa decisions ng church. Kaya may visiting pastor. Hindi pwedeng basta-basta na lang, dapat ganito ha. Hindi pwede yon. Kasi hindi niya naman church yun eh. Wala naman siyang jurisdiction dun eh. Kunyari, na-invite kami sa mag-preach sa ibang church. Hindi kami pwede magsabi na ganito gawin nyo ha. Hindi. Ang jurisdiction lang na yung preaching, pero sa usapin ng decision making, walang jurisdiction ng isang pastor sa hindi niya church. Hindi ito pwedeng magpakaelamanan na lang basta-basta sa usapin ng jurisdiction. So yun yung limits, malimitado sa word ng authority, limitado rin sa sariling church. Now, ano yung nature ng authority ng isang elder? Yung authority ng elders ay galing sa Diyos, unang-una. Tandaan natin, yung authority ng elders ay galing sa Diyos, hindi galing sa congregation. Hindi ito power na binigay ng congregation sa pastor. Hindi ito usapin ng inaalaw ka lang namin. Hindi, ito ay galing sa Diyos. Ang ginagawa ng congregation ay ina-affirm niya. Nire-recognize niya kung sino yung tinawag mismo ng Panginoon. Ang authority ay hindi galing mismo rin sa office, kung hindi dun sa ginagawa mismo ng isang pastor. Hindi sinusunod si pastor dahil lang may title siya. Kung hindi dahil dun sa responsibility at teaching. Ang nature ng authority ay teaching-based. Dahil tinuro at dahil nakitang galing sa Biblia, therefore susundin. Yun yung dun nakapasok yung nature ng authority. Hindi pwedeng sabihin ng pastor na hindi, basta. Hindi pwede yun. Basta kasi sabi ko eh. Hindi pwede yun. Dahil yung authority na yon ay galing sa pagtuturo at galing sa salita. Sa Ephesians chapter 4, niregards ang pastors at teachers bilang same class of men. Tagapagturo sila. Titus chapter 2, anong sinabi doon? Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. So, nanggagaling yung authority saan? Sa pagtuturo. Sa pagtuturo mismo. Hebrews chapter 13 verse 7. Those who rule over you, who have spoken the word of God to you. Palaging magkadugtong yung rule sa kayong word. Hindi magkahiwala yung pagtuturo sa pangunguna. Nanggagaling sa tinuturo yung pangunguna. Therefore, yung mga elders, binigyan sila ng official authority na ituro yung word para sa edification ng church. Ito yung function ng pagiging isang elder, to authoritatively proclaim the word. Hindi tinuturo ni pastor kung ano lang ang sarili niyang opinion. Hindi niya sinasabi na tingin ko, o opinion ko lang naman to, o sa akin. Hindi yun yung basehan ng authority. Ang basehan, thus saith the Lord. Ang basehan, it is written. Yan yung pinanggagalingan ng authority. At ang congregation ay may obligasyon na sundin hindi yung pastor, kung hindi yung salita na kino-convey ng pastor. As much as faithfully na itinuturo kung anong dapat gawin ayon sa salita, yun yung susundin. Ang authority at ang regular duty ay ituro kung ano ang salita. Yun ang
nasa eldership. So therefore, ang mga elders ay responsible na i-define kung ano ituturo sa pulpit. Meron silang authority doon. Ano ituturo, anong mga texts, anong magiging tema natin. At pwede rin gawin ng isang pastor na pagbawalan ang iba't ibang klase ng mga turo. Pwedeng pagbawalan na contrary sa truth at hindi interest of the edification of the church. Pwedeng gawin yan ni pastor. Pero, ang hindi niya pwedeng gawin ay mag-impose sa mga non-biblical issues. Yun ang hindi pwedeng gawin. At dahil ito ay teaching-oriented, pangalawa, ito rin ay persuasion-oriented. Ibig sabihin, sumusunod ito doon sa prinsipyo na bawat miyembro ng iglesia ay Kristiyano. Ang bawat miyembro ng iglesia ay regenerate, ibig sabihin may bagong puso. Ibig sabihin, kapag nagsalita si Jesus, magpapakumbinsi sila. Makikinig sila sa sinasabi ni Jesus. Hindi namumuno ang mga elders by dictation or imposition, kung hindi sa pagkukumbinsi sa konsensya ayon sa salita. Very telling yung Hebrews 13, sabi doon, obey your leaders and submit to them. So yun lang yung babanggitin ko, obey your leaders and submit to them. Dalawang word, obey and submit. Yung obey doon, meron pang isang Greek word na mas stronger na hindi ginamit ng author ng Hebrews. Yung obey na nakalagay dito sa Hebrews 13 ay yung salita na may idea ng persuasion. Sundin ng merong pangungumbinse. May sense na nakukumbinse, kaya susundin. Sabi ng Lonida Lexicon, to convince someone to believe something and to act on the basis of what is recommended. Merong idea ito na sundin hindi dahil sabi, kundi sundin dahil nakumbinse doon. So may persuasion doon. Yung submit, may idea ito ng deference. Sabi ni Schreiner, Paul does not say that the leaders are to compel the congregation to submit. Di nang sinasabi dito. Pero si Schreiner, wala pala dyan, nandito sa copies lang. Sabi niya, he urges the congregation to submit voluntarily and gladly. Paul does not instruct the leaders to compel the congregation to submit. Ang inuutusan dito sa Hebrews, congregation, hindi yung leader. Hindi sinasabi na, leader, pasunurin nyo ha. Hindi. Ang inuutusan niya, yung mga congregation. Ang sinasabihan ng Hebrews 13, kayo yung magpasakop. Hindi sinasabi ng Hebrews na mamanginoon kayo, mga pastor. Sabi rin niya ng 1 Peter 5 verse 3, not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Kailangan nilang maging halimbawa kung ano yung tinuturo nila. 2 Corinthians 1:24, not that we have dominion over your faith, but our fellow workers for your joy. Isipin nyo, apostol yung nagsasalita nito. Apostol yung nagsasabi, pero sabi niya, ayaw niyang mamanginoon sa kanila. 2 Corinthians chapter 13, verse 10. Inuutusan niya sila ayon sa otoridad na binigay para sa kanilang edifikasyon, hindi para sa kanilang kasiraan. Therefore, ang elders ay hindi namumuno sa pamamagitan ng dictation, imposition, kung hindi persuasion, pangungumbinsi sa konsensya ayon sa salita ng Diyos. At ang congregation in general at members in particular ay pwedeng mag-raise ng issue regarding sa usapin ng mga decision making. Hindi yan mali. Dahil ang ginagawa dapat ay ma-persuade. Kumbinsihin mo ako. Gusto kong kumbinsihin mo ako ayon sa salita. Kapag mayroong miyembro na hindi siya convinced na naggaling yun sa salita, pwede siya magpakumbinsi. Pwede niyang sabihin na hindi ko pa rin magets kung saan yan sa word. Ang hindi pwedeng gawin ay hindi dahil sa salita. Yun ang hindi pwede. Ang pwede ay humindi dahil sa salita mismo ng Panginoon.
Hindi rin kailangan na lahat ng kailangan ng marginal issues may position ang mga elders. Hindi kailangan na anong position natin dito, 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 dito. Kada may mangyari na lang may position dapat. Hindi kailangan sa lahat ng mga marginal issues. Ganon din ang mga members ay kailangan mag-exercise ng deference. Ang deference ay mayroong stance or presumption of support with active involvement. Pwedeng maging aktibo sa usapin ng pagpapasakop, pero meron pa ring disagreement. Pwede yun. 1 Corinthians 16:12, sabi doon, si Paul sa si Apollo, sabi ni Paul, now concerning our brother Apollos, I strongly urge him to visit you with the brothers. But it was not at all his will to come now. So isipin niyo, si Apostle Paul na to, tapos si Apollos, pinipilit niya, kinukumbinsi niya, hindi, bisitahin mo yung taga-Corinthians, sabi niya kay Apollos. Pero sabi niya, hindi niya pa kalooban. Ayaw niya pa. Nirespeto yun ni Paul. hindi niya sinasabi na, hindi, sabi ko, pumunta ka sa Corinth. Hindi, nirespeto niya. Hindi niya pa kalooban eh. Ayaw niya pang bumisita sa inyo. So, may disagreement si Apollos kay Paul, pero hindi yun sa usapin ng hindi pagpapasakop. So anong kailangan nating magkaroon tayo ng babala? Una, yung oppositionist na stance from members na nagte-threaten sa unity. Sinabi sa Romans 16 verse 17 to 18. Basahin ko. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles. Contrary to the doctrine that you have been taught, avoid them. For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. Very interesting itong Romans 16 kasi sinabi niya, wag niyo susundin ang mga nagkakos ng division. Merong mga nagkakos ng division at ito yung characteristics nila. Sinusunod nila kung anong gusto nila at magaling silang mangumbinse. At sino na kukumbinse nila? Anong sinabi sa Romans 16? Yung mga naive. Yung mga mas mahihina na kukumbinse nila. So, etong kailangan nating ingatan. Ito yung nangyari sa number 16, sa revolt ni Korah kala Moses. Kinumbinsi niya ni Korah na, Moses, dapat kapantay ka lang namin. Bakit ka nasa taas namin? Tapos, nagrebelde sila kay Moses at pinarusahan sila ng Panginoon. Ayaw nila na mayroong may authority sa taas nila. Pangalawa rin na kailangan nating ingatan ay yung ang eldership na ayaw mang persuade ng conscience at ang gusto ay basta-basta na lang mamanginoon. Sinasabi ko kasi word na mamanginoon kasi salita sila Jero ng mamanginoon eh. Hindi ko naman narinig ko kasi palagi eh. So, yung eldership rule ay kailangan considered yung conscience. Sinabi ng ating confession sa chapter 21, paragraph 2, God alone is the Lord of conscience. Sino daw ang Panginoon ng konsensya? Diyos. Hindi ang pastor. Hindi ang pastor. Ang gagawin ni pastor, kukumbinsihin na ito yung sabi ng Diyos. Ito yung sabi ng Diyos, therefore, sundin mo yung Diyos. Yun yung kailangang gawin. Hindi yun dapat, tuloy natin, hindi dapat mag-require ng implicit faith and absolute and blind obedience. Hindi yan dapat ang gustuhin natin na sundin si pastor kasi sabi niya eh. O sundin si pastor kasi si pastor yan eh. Hindi yun. Bakit? Anong sinabi ng confession? It destroys the liberty of conscience. And the reason also. Winawasak nun na ang susundin ng isang mananampalataya ay tinig ni Jesus. Hindi tinig ni pastor. Kaya sinusunod si pastor kapag narinig mo yung tinig ni Jesus na sinasabi ni pastor. Yun yung dahilan. Anong sabi ng Biblia? Anong sabi ni Jesus? Now, yun yung ayaw nating mangyari at ayaw nating gawin na magsalita ng hindi kumbinsido.
yung congregation sa usapin ng scripture. Dahil ang Diyos lang ang Panginoon ng konsensya. So isipin nyo na lang kapag sinusunod si pastor dahil sabi niya na lang, napakadali ring sumunod sa kahit sino na kahit hindi si pastor. Pwedeng mag-ganon yung effect. Dahil lang sa tao. Ibig sabihin, nawawala na sa equation ang Diyos. Nawawala na sa equation yung tinig ni Jesus. Kung si pastor ay sinunod lang dahil pastor siya, paglabas sa church, susundin na lang kung sino. Na meron ding titulo, meron ding personality. Hindi na magiging basis ng isang mananampalataya ay God alone is the Lord of conscience. Hindi na dahil sabi sa word. So, yan ang kailangan nating ingatan. So, pagdating naman sa decision making ng church, sino yung final authority? Ang elders o ang congregation? Sino yung may final say sa usapin ng decision ng church? At ang sagot doon ay si Jesus at kanyang salita. Hindi alin sa dalawa. Sino may final authority sa decision ng church? Congregation o si pastor? Ang sagot, neither. Ang sagot ay si Jesus at ang kanyang salita. Siya ang head ng church. Colossians 1 verse 18. Yan ang dapat nating isipin. Kahit na ang mga elders ay kailangan bigyan ng kalayaan para manguna at hindi lahat ng decisions dapat pagbotohan ng church. Hindi lahat ng mga minute details ay kailangan pag-usapan sa church at hindi beneficial sa isang iglesia na lahat ng mga minute details ay hinahayaan ng congregation na magdesisyon. Pero meron ding usapin ng pagdedesisyon yung church. Ito yung pag-uusapan natin, I think May or June, yung church powers. Sabi ng 2 Corinthians 2 verse 6, for such a one, church discipline to, for such a one, this punishment by the majority is enough. So, ang may imply natin sa 2 Corinthians 2:6, meron silang suffrage. Meron silang voting. Kasi sabi ni Paul, may majority daw na nag-punish sa church discipline. So meron tayong makikita doon na early church pa lang, Corinthian church pa lang, nagbobotohan na sila by majority vote. So, pero kapag nagbobotohan ang mga members, nagbobotohan ng church, of course, alam natin yung vote ni pastor isa lang din, no? Hindi yung boto ni pastor ay 3, tapos bawat members tigi-isa lang. Isa lahat yan. Pero ang isang consideration ng church kapag dating sa usapin ng decision making ay dapat merong list of members. At meron ding church discipline. Bakit? Kailangan yon. Kasi kapag walang church discipline at wala ring list ng covenant members, mahirap magkaroon ng congregational decision. Bakit? Una, sino ba talaga yung member, sino yung hindi? Baka yung attender mapaboto rin. Isa yon. Sa pag wala namang church discipline, sila na mga hindi spiritually, wala sa spiritual condition para mag-isip ng tama, spiritually, boboto rin sila. At anong iboboto ng mga dapat nakadisiplina? Iboboto ba nila yung tama? Normally? Hindi, wala sila sa condition. Kaya kapag under ng church discipline, isa sa censure ay yung pagboto. Isa yun sa inaalis na privilege kapag nasa discipline. Hindi pwedeng nasa discipline tapos mag-vote. Kasi kailangan nasa spiritual sabi sa Galatians chapter 6 verse 1. So, ayan yung usapin ng authority. Tapos maganda yung sabi ni Paige Patterson, ito na yung last. Sabi ni Paige Patterson na sana daw hindi lahat botohan. Na merong unity yung church, na alam ng church, ito yung tama. Therefore, ito yung gawin natin. Na hindi na kailangan na sa ibang mga decision making, hindi na kailangan ng
ng lahat deliberation. Hindi, ito yung tama, gawin natin. Sabi ni Patterson, the ministers of the church should derive from the action of the corporate body, ano daw? Seeking the face of God. And the leadership of who? The Holy Spirit. Ito yung ginagawa ng church pag nagdedesisyon siya. Ano bang sabi ng Diyos? Ano bang gusto niya? Church niya to eh. And expressing that through some process for which, for lack of a better term, may be called a vote. Pwede yun. Better still is the idea that the congregation arrives by whatever means as a spiritual consensus. So, diyan nagtatapos yung short study natin. Kinuha natin yung lecture kay Pastor Noel sa Ecclesiology, saka kay Merkel sa 40 questions about leaders, elders, and deacons. So, any question? Check. Mic check. Kay Sir Manny. Question ko pas is, ano pong example, hindi ko lang na-gets yung part na sabi niya is, to impose authority over non-biblical issues is beyond the elders' rule. Pwede pong magbigay ng example pas, hindi ko siya na-gets yung, ano yung mga non-biblical issue na sinasabi? Merong mga personal preferences, decision making ng isang member na hindi na dapat pinapakailaman ng pastor. Kumbaga, hindi lahat ng ginagawa ng member sa buhay niya kailangan pakailaman ni pastor. So, syempre, may mga petty naman na may mga petty na pwede tayong sabihin, dapat dito kayo tumira, dapat ganito yung bahay nyo, dapat ganito yung mga hindi na dapat pakialamanan na ni pastor na decision yon nung isang tao. So, yun lang kasi merong overbearing na mga pastors na lahat na lang. Merong sense of micromanagement. May ganun eh. Bawat detalye kailangan kasi sabi ko. Bawat detalye. Hindi ganun. Hindi kailangang micromanage yung buong buhay ng member. Sige pas. Thank you, sir. Other questions? Si Monica. Yung sa 1 Timothy 5:17, I'll read it. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So yung question ko po, pwede niyo pong sagutin or from the congregation. If my understanding is right, parang ang immediate application nito is yung sa finances po, di ba? Yes. Pero how can we, the church members, honor and respect our elders? Yan, coming from you po. And maybe from the church. Of course, yung galing naman talaga dito is usapin niya ng support sa gospel ministry naman talaga. Wala akong makita sa New Testament na merong usapin ng special case sila outside their work. Parang kailangan super special nung pastor outside their work. Kaya yung nakalagay dito sa 1 Timothy 5:17 regarding pa rin saan? Preaching and teaching. Ang pinaka mag-honor sa mga pastor, una, kapag nakikinig sila sa preaching. At sumusunod sila, andyan sila kapag may preaching, nakikinig sila sa pangangaral ng salita ng Diyos, pinapamuhay nila yung salita ng Diyos. Sabi yan ni John sa 1 John or 2 John, sabi niya, "It is my joy that your children are walking in the truth." Ang position ko doon, church yun. Hindi yun babaeng individual yung kausap niya, yung church. Your children are walking in the truth. Yung mga members ng church sa Ephesians. So,
yun ang honor ng members. Hindi siya nakahiwalay na usapin ng special treatment dapat. Gano'n na, kapag iba, ganito tayo, kapag kay pastor, uy, wait lang. Hindi. Na-honor sila based doon sa text, doon sa ginagawa nila, doon sa work mismo. Hindi kailangan ng mga pastor ng special treatment. Ang kailangan nila ay sundin natin yung tinig ni Jesus. Doon sila ma-honor. Ma-honor sila kapag yung chief shepherd, yung pinapakinggan, sinusundan ng mga members. Yun yung joy. Hindi yun, I think carnal joy yun, kapag sinabi ng pastor na kailangan trato nyo akong special tingin ko carnal yun. Ang totoong joy ng totoong shepherd ay lumakad sa katotohanan yung mga gustong magbigay honor. Yun yung best na pagbibigay ng honor sa kanila. So I think, other than this. So, yeah. Other questions? Si Ed. Pastor, ask ko lang po, ano yung mga dapat na concern na i-raise up lang sa pastor? Or dapat ba lahat ng problem ng isang member kay pastor agad sasabihin? Or something na yung mga hindi naman ganun ka urgent and malala, pwede ba na i-offer, isabi na lang sa kapwa member? Parang ganun, para hindi nahihirapan yung pastor? Hinahanap ko yung sa Romans, hindi ko makita eh. Ah, hindi ko mahanap sa Romans. May nakalagay yung sa Romans na yung bawat mananampalataya ay trusted niya to be competent to counsel. So hindi ko mahanap ngayon. So, sa usapin na yon, of course, hindi lahat ng issues ay kay pastor agad. Kasi pwedeng, kunyari, sa marriage, pwedeng pag-usapan yung bilang mag-asawa. Kapag pwede rin pag-usapan ng member sa member. Pero kung gustong magpa-counsel sa pastor, hindi rin masama yun. Ang pinakamaganda na pwede rin sa mga pastors ay, of course, kapag merong mga major decisions na gagawin sa buhay, o kaya major trials, o kaya naman mga kailangan talaga ng guidance. Pero meron namang mga bagay na common sense naman na pwedeng pagdesisyonan ng miyembro ng sarili niya o kaya naman kapwa niya mga mananampalataya. So, ayan, any follow-up? Second question, Pas. Okay na ako doon sa isa. Pangalawa po, paano kung yung isang member ayaw mag-submit doon sa authority ng elder o ng pastor? Ano po yung gagawin ng church? Okay. Hindi pa ako naka-encounter ng ganun. Pero meron akong nabalitaan lang sa ibang church na sobrang grabe yung nangyayari na hindi nagsasubmit, kung hindi ina-attack at dinisiplin ng church yung member na yon na personally kilala ko. So, pero hindi pastor yung nagdiscipline kasi labas siya doon kasi ano siya eh. So, ang ginawa ng church, sila yung nagdiscipline doon. So, pero pagdating naman sa hindi pagpapasakop, of course, kailangan maklarify yon. Anong dahilan? Dahil ba sa word? Dahil ba sa may disqualification mark ba yung pastor kaya hindi siya sinusunod? Meron doon. Kailangang tignan yung bawat panig regarding that.
So, hindi agad siya parang church discipline agad yung magiging response. Yes, tatanungin yon. Parang anong problema? Bakit hindi nagsasubmit dun sa authority ng pastor? Kasi pwedeng ah, may disqualifying mark talaga si pastor. Pwede rin naman na insubordination talaga, Mm. na sin. So, kailangan yung tignan at i-check. Bali, So, ibig sabihin, hindi ko pwedeng sagutin yung sinasabi mo. Sabihin mo sa akin, investigate natin. bali Sige. kapag ganun pas, kapag may insubordinate na nangyayari, parang ang magdi-discipline doon just in case lang na matuloy siya is yung church na mismo, hindi yung pastor. Parang Healthy ganun. yon. Healthy yon. Kasi syempre, ang hirap nun, pwedeng magkaroon ng personal na bias eh. Mm. Pagdating sa ganun yung kilala ko ng church. Na nilabas yung pastor nila para maayos yung decision making, prayerful decision making ng church. Okay. Okay na ako, pas. Syempre, kapag magde-decision mo yung pastor, siya nga yung ang hirap nun. Thank you, pas. Other questions? Romans 15. 15:14. Romans 15:14. Ayan. Ayan. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. So, yun yung competent to counsel na binabanggit natin kanina. Say other questions or comments. Si Ate Angel, si Ate Lizelle tapos si Ate Angel. Hindi po ako magaling magtanong, pero naisip ko lang to whenever na narinig ko yung 1 Timothy 5:17, sabi, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. When I think of double honor, ito po ba yung, kung ino-honor ko yung pastor ko, mga nagbe-preach sa amin, ay dapat hindi lang times one or hindi lang isang honor, dapat doble pa or more. Tapos naalala ko rin po yung sinasabi sa Galatians 6:6, sabi doon, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. So yung teachers po ba kasama din yung nagpipreach sa amin? Ito po ba ay, kasi kanina yung sagot niyo po kay Monica ay sa preaching, sa teaching. Yan, so when I think of this verse, Galatians 6:6, ibig sabihin, yung pag-share ng good things ay hindi lang sa mga bagay that I can support my pastor sa preaching or teaching, but the practical things then na kailangan ng pastors namin, the material things then na if ang Panginoon ay binless ako kunwari ng mga bagay na pwede kong i-share sa pastors, then I could share those good things sa kanila. Paano po ba siya, pastor? Yung sa 1 Timothy, ano talaga yon? Talagang physical things. Yung sa Galatians 6:6, ganon din yon. Pero of course, hindi natin nililimit yun sa mga material, hindi natin nililimit yun sa material things. Tapos yung pagiging double, hindi naman siya mathematical na multiplication na pag isa, compute natin dapat ganito. Meron lang siyang sense na greater. Hindi yun mag-calculate. Hindi siya i-calculate na ganito, dapat ganito Oo. So, meron lang siyang sense ng pagiging greater na honor dahil dun sa work. So, yun lang po ate. So, si Ate Angel. Ang isang pastor ay
ayun, yung full-time pastor, ganon. Tapos, meron po siyang mga speaking engagement or magiging cost na liliban po siya sa pagtitipon ng isang iglesia. Dapat po ba yon na ipagpaalam in a sense na mag-ask ng permission o ipaalam na kino-communicate po? Kasi meron pong mga members ng church na kapag wala yung pastor, parang na-affected sila, Oo. parang ganun po. Ano po ba yan dapat doon Mm. sa pastor? And yung tamang din po, attitude ng member towards sa mga ganun po Oo. pangyayari. Ayun po. Dahil merong iba-ibang church government, iba-iba yung tugon nila doon. Yung mga mas nakalining sa congregationalist, meron talaga na hindi makakaalis yung pastor hanggat hindi nagdedesisyon yung church. May ganon sa pinakalining na sa pinaka-extreme ng congregationalism na bawal talaga siya sa iba until payagan siya. Meron naman sa pinaka-other side yung Episcopalian na yung mga bishops ang pinaka masusunod na hindi nila kailangan ng kahit anong recognition. So, ang tingin ko doon, kailangan magkaroon ng balance na merong pagkakaalam, merong sense yung mga members na, okay, merong ibang speaking engagement si pastor. Pero hindi ibig sabihin na liliban siya sa worship. Ang ibig lang sabihin ay mag-worship siya sa ibang local church. So, may worship pa rin doon. So, ganun din, kapag may ganong sense, ganun din naman yung mga members. Kapag sila ay mag-worship sa iba, may equal din, ay papaalam lang. Pero hindi naman sinasabi na bawal kayo sa ibang church mag-worship, dito lang kayo sa church mag-worship. Meron lang sense ng communication regarding doon. So, I think yun ng balance na kailangan i-communicate sa church kapag mayroong mga speaking engagement. Yung speaking engagement ay preaching sa ibang mga local church. So I think kailangan ng balance doon without going sa mga extreme na church government. Follow up po doon natin. Isa pa pong tanong. Yung kasi yung sa double honor po, minsan po iniisip ng mga miyembro na double honor, dapat doble din yung pagod, parang ganun. Na kung halimbawa, yung miyembro, nakakabisita siya ng, nakakagawa siya ng mga ganito, nakakabisita siya o perfect siya sa attendance, dapat si pastor mas lalong ganun. Dapat po ba, ganun yung isipan natin sa pastor? O paano po ba yung dapat na maging attitude nung kasi parang may checklist, ito dapat nagagawa ko, dapat mas nagagawa to ni pastor. Parang Yes. ganun po. Kung babalik tayo dun sa text, yun yung magiging basis natin. Kung ano yung nasa text. Kasi yung sabi sa 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So, ang basis natin dun sa double honor ay yung especially who labor in preaching and teaching. Dahil kapag nagkaroon tayo ng mga subjective qualifications, ang mangyayari nun, ako yung standard. Ako yung standard. Ito yung ginagawa ko, dapat doble yung ginagawa ni pastor. Pero ang question, anong sinabi ng scripture? Ang sabi ng scripture, ito double honor kapag may labor in preaching and teaching. Yun yung dapat masunod. Kasi iba-iba tayo na expectation eh. Iba-iba yung expectation ng members sa mga pastors dahil sa kanya-kanya nila na upbringing, backgrounds, preferences, iba-iba yan eh. At hindi yun yung basis dapat ng pagbibigay ng standard. Yung 1 Timothy 5:17. So, hindi tayo gagawa ng sarili nating verse. Joseph 3:16. So, ganito ang gawin mo, pastor.
Kasi outside the scripture yun. So, follow up po na natin. Thank you po. Other question. Si Josh. Si Pastor. Pas nauna eh. Ladies, gumano, no? Yung question ko pas dun sa one of the bewares. Romans 16:17-18. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. So, of course, yung nagkakos ng divisions is within the church then, and it's a Christian. And sabi dito is avoid them. Parang for me, siguro may mga certain different situations, pero yung pag sinabi bang avoid them is avoid the topic na hindi kayo nag-agree about, or taliwas yun sa sinasabi sa salita ng Diyos, or avoid the person na kahit kapatid mo siya, i-avoid mo siya. Lalong-lalo na kung nagkakaroon ng friction about dun sa certain topics or issues about the faith. And it affects your relationship sa kanya. Or dapat ba, before avoiding the person, mag-consult muna sa pastor, and of course, to pray about it. Ayun, thank you dun, Josh. So, hinahanap ko lang yung context ng verse kasi wala akong makita na sinasabi na within the church siya. So, hindi ko lang siya makita na, parang wala akong makita na sinabi na meron sa kalagitnaan nyo na ganito yung ginagawa. So, ang assumption ko dito ay mga outsiders. Assumption ko lang yun so hindi ko pa siya na exegete talaga na hindi ko pa siya alam. So, kasi sinabi, nagkakos sila ng division, tapos nagka-create sila ng obstacles contrary to the doctrine. Ibig sabihin, false yung teaching na tinuturo nila. Tapos, namumuhay sila in their own appetites. Tapos, flattering sila. So, totoo yun na merong ganon na nang de-deceive. So, pero, of course, kung nasa loob ito ng church, I think, na yun ng church discipline. Kapag may ganon sa loob ng church, hindi lang siya dapat i-avoid o hindi kailangan i-discipline. Kasi nagsosow siya ng dissension eh. So anyway, follow up doon. Parang ang mahirap lang din i-pinpoint pass kasi if ever yung personality ng tao is hindi siya tawag nito, confrontational. Of course, we need to ituwid yung kapatid kung nagdi-disagree sa gospel or sa salita ng Diyos, yung mga thoughts niya or mga tingin niya, perceptions niya about the faith. But it's also a challenge. Isa sa mga burdens or weaknesses ng mga kapatid sa pananampalataya, yung pagkakaroon ng maling pagtingin or pagkaunawa sa salita. And if ever we experience or nasa sitwasyon tayo ng merong disagreement, inisip ko pa rin na hindi to avoid but to encourage or to correct yung mga maling pangunawa sa salita ng Diyos or yung kakulangan. For example, ako yon.
grasya pa rin sa akin ng Diyos yung church o yung mga kapatid na kinokorek ako or tinuturuan ako patungkol sa salita. So iniisip ko na outside talaga to, na-realize ko na outside. Kasi ang unang pagkaunawa ko is within the church yung nag-cause ng division. So, most likely outside talaga to. Pas yung mga false teachers. Yan. But if it's within the church, kung hindi talaga Kristiyano yung nagkakos ng division, gagawa yung paraan ng Diyos para madiscipline or tanggalin siya sa flock. Thank you, Pas. Thank you. Pass. Ako na. Ayun, yung sa ano siguro, biblical responsibility ng mga elders, which sometimes defined by what they see around them. For example, yung sa spiritual oversight. Napakadaling sabihin ng member ng isang iglesia na hindi ako na-oversight ni pastor. Dahil ang definition ng oversight ay bibisitahin ako personal ng pastor, pero nane-neglect yung other part, which is yung teaching and preaching, na the pastors are doing their job. Parang hindi lang ito part ng visitation, but sinasabi ko it's part of that. But primarily, parang kagaya nung napag-usapan lang din nung kahapon na imagine how the church or the elders of the church nung nagsisimula pa lang yung church sa Jerusalem, they have like thousands of members na parte ng iglesia. How can they oversight, how can they do the oversight kung ang ibig sabihin nun ay iisa-isahin mo na bibisitahin yung mga miyembro? Siguro parang ano ko lang, how should we define or what should be our understanding with regards to the responsibility of the pastor to do their oversight? Siguro yun. Minsan kasi defined by Facebook eh. So yun lang yung parang inaano ko na maiwasan. So Regarding naman sa oversight, ang meron doon ay as much as possible naman talaga. Yun, isang rule yun. As much as possible as able. Yung sa usapin ng pastoral oversight. Maganda rin yung nasa Romans chapter 16 eh, na yung mga members ay meron ding capacity to counsel one another, na meron din silang Holy Spirit, meron din silang sanctification, meron din silang wisdom pagdating dun sa mga normal life events na nangyayari. Pero kapag may mga major life events at decisions at nakikita ng member na critical o kaya naman ay kailangan talaga, kumbaga hindi kaya, pwede na i-lay down yon sa tingin nila kay pastor. Pero hindi natin inaalis yung gifting ng Holy Spirit na merong mga members na kayang mag-counsel ng tama. Na hindi totoo na si pastor lang ang may kakaya ng mag-counsel ng tama at siya lang nakakalam ng tama. Yung bawat members, if they are spiritually matured, pwede silang mag-counsel ng tama sa mga members. Pero, of course, yung oversight, as much as possible. Hindi lang magkakatulad yung as much as possible. Yun lang. Hindi magkakatulad yung sa 6,000 sa Jerusalem. Ilan lang sila. At, kumbaga, may subjectivity yan sa bawat situation. Follow up lang, Pastor. Last, si Ed. Pastor, kapag double honor, double salary ba? De, biro lang. Ang tanong ko is yung sa, paano kapag ginagawa naman ng pastor ng elder, ng pastor, yung
duties and responsibilities nila sa isang member. Tapos yung isang member is nagkasala, then na-discipline, then umalis ng iglesia, na excommunicate. Paano titignan ng isang member yon? Dapat ba isisi niya dapat ba isisi ng member sa pastor yung nangyari doon sa tao na yon? Paano dapat tignan ng member yon yung ganong situation? Kailangan magkaroon ng wisdom doon sa pagtingin nun. Hindi pwedeng opposite extremes palagi yung pagtingin doon. Kasalanan ba ni Jesus kung ba't tumalikod si Judas? Kasalanan ba ni Paul kung bakit umalis si Demas? So, pagdating sa excommunication, kailangan tignan ng maigi kung ano yung mga nangyayari. Most especially, dun sa usapin ng na-excommunicate. At hindi yung decision ni pastor. Decision yan ng buong church. Walang pastor ang nag-excommunicate. Church ang nag-excommunicate. Wala sa power niya yon. Ang power noon, pag-uusapan yan later on, church yon, yung power ng excommunication. So, meron dapat doon na unity kung bakit ma-excommunicate yung isang persisting sa unrepentance. Okay na ako, Bas. Thank you. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa inyong gabay sa amin sa usapin ng functional rule ng elders. Nihiling po namin na kayo po ang magbigay dito ng kalinawan sa aming isipan bilang mga miyembro ng iglesia. Kami po ay tumingin sa Chief Shepherd. Kami po ay makinig sa Chief Shepherd. At kami po ay dumaloy lang, O Diyos, ang aming paggalang at pagpaparangal. Hindi dahil sa mga pastor mismo, kundi dahil sa tinig ni Kristo. Siya po ang aming tignan, sundin, at ito'y kasiyahan ng mga pastor, at ito'y kasiyahan ng lahat ng mga tupa ng Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po pagsasalusaluhan namin for our lunch, at mamayang hapon, palakasin niyo kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen.